Sa kanyang pinakabagong Real Talk video, nagbigay ng malalim na paliwanag ang kilalang social media commentator na si Banat Githi kung bakit tama at estratehiko ang mga naging hakbang ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng mga batikos. Marami ang hindi nakakaintindi. Akala nila kahinaan ang pananahimik o pag-atras ni Sara sa ilang issue. Mali sila, panimula ni Banat Githi. Ang totoo, ito ay isang calculated move para palakasin ang kanyang solid base. Alam niya kung sinong mga tunay na kapanalig niya at sa kanila siya nakatutok. Ipinaliwanag niya na sa bawat atake kay Sara, mas lalo lamang tumitibay ang suporta ng kanyang mga loyalista. Ang base ni Sara, hindi yan basta-basta matitibag ng black propaganda. Sila yung mga taong nakakaintindi sa long-term game sa politika, dagdag pa niya. Ayon kay Banat Githi, ang ginagawa ng Vice Presidente hindi para sa pansamantalang papuri, kundi para sa pagpapatatag ng kanyang pundasyon para sa mga darating pang mas malalaking hamon sa politika. Kaya sa mga kritikong nagdiriwang, huwag kayong magmadali pagtatapos niya. Hindi niya nakikita ang buong larawan. Ang bawat galaw ni Sara ay may dahilan at ang resulta nito ay makikita natin sa tamang panahon. Ang paliwanag na ito ay mabilis na nag-viral at sinang-ayunan ng libu-libong taga-suporta ng Vice President. Panahon na to, kahit naman ho tayo mga kababayan, talagang bilib dyan sa mga banateros. Iba naman ho talaga ang kalibre nila. Talagang pagdating sa prinsipyo at paninindigan, hindi naman ho natin sila maihahalin tulad doon sa mga Talyanista at Ensaymada. Hindi ho hindi nag BBM yan nung 2022 presidential election. Talagang nag-stick sa case ko. Kahit walang views hindi kagaya ng ibang mga vlogger. Di ba? Pagka daw na kay Marcos Jr. na ang views, lilipat na sila. Hindi ganon. Kahit na mapunta pa kay Marcos Jr. ang views, hindi ho tayo lilipat. Wala ho tayong pakialam dyan, no? Yan ang nakapagpahamak sa ating bayan nung nagdaang 2022 election. Hindi tayo lumipat dahil may views nun kay Marcos Jr. kahit kay Isko, meron din naman. Di ba? Meron din naman siyang fan base. Lumipat tayo noon dahil nandun si BP Sara. Talagang ang dahilan ng ating pagsuporta dito sa bangag na to, kay BP Sara. At tanggap natin yung ating pagkakamali. At dito sa ginagawa natin na to, kahit papaano naitutuwid natin yung ating mga kamaliang nagawa nung nagdaang 2022 presidential election. At para doon sa mga Talyanista at Ensaymada, mga vlogger na mapahanggang sa ngayon nasa kampo pa rin ni Marcos Jr. Anak ng tokwa, wala na hong wala na hong mga pagdating sa political vlogging, wala na hong mga kaluluwa yung mga yan. Ibinenta na ho nila doon sa mga mali-malitang flood control kickback, di ba? Saan ba manggagaling yung pinambabayad sa mga yan, di ba? Oh. Okay na ho tayo dito kahit na walang flood control kickback, no? Mahalaga malinis ang ating konsensya, di ba? Yun ang importante dito. Yung mga yan kasi hindi natin malaman, kahit naman hindi nyo gawin yan, may manunood naman sa inyo kung tama sinasabi nyo. Kung nasa makikita na sambay ng Pilipino ang prinsipyo at paninindigan nyo. Hindi nyo kailangan kunin yung perang binibigay sa inyo. Pero hindi natin malaman. Siguro, tawag dito, masyado na silang linamon ng katakawan sa pera. Heto na si Banat Bay. Ito talaga yung pinakamalupit na usapan. Mas mahaba pa kaysa sa actual na interview. By the way, mga banateros napansin nyo ba? Parang may news blackout na ginagawa ang mainstream media. Yung maikling interview nila, todo baluktot at salsal sa balita. Pero itong mas malalim at diretsong usapan na hindi nila binabanggit. Bakit kaya? Alam nyo kung bakit? Kasi mahirap baluktutin ang malinaw na sinabi ni BP Sara dito. Kasi naman, lumabas talaga kung ano ang nasa puso at isip niya. Walang editing, walang bias. Hindi ako naniniwala na insecurity lang ito dahil banateros ang naka-interview. Mas naniniwala ko na sanay silang maghanap ng ikasisira ni BP Sara. Correct. Pero kapag maayos at malinaw at maganda ang lumalabas,
tahimik sila. Kaya tayo na mismo ang magpalaganap ng katotohanan dito sa social media. Salamat din sa mga vloggers na hindi naiinggit at hindi iniinda kung sino ang nakaunang mag-interview. Iyan ang tunay na malasakit. Hindi para sa sarili, kung hindi para sa bayan. Sa totoo lang, hindi ito tungkol sa Banateros. Hindi ito tungkol sa SMNI. Si BP Sara ang sentro. At kung ano ang makakatulong sa kanya para sa ikabubuti ng bansa, yan ang ipupush natin, mga Banateros. Mabuhay ang Pilipinas. Saludo para doon sa mga mga ibang mga vlogger siguro na hindi man lamang pinasadahan. Yeah, hindi naman obligasyon na pasadahan, pero kung talagang para ka sa bayan, tama yung sinabi ni Bay, di ba? Kung para ka talaga sa bayan, para ka sa ikakaliwanag ng mga isyong ipinupukol kay BP Sara, tinatawag mo sarili mo bilang Duterte supporter, hindi mo man lamang pinasadahan yung naging interview. Kasi bawat share, bawat react, bawat post ng interview na yan ni BP Sara, napakalaking tulong ho nun para maliwanagan yung iba nating mga kababayan na nahikayat doon sa panluloko o naratibo ng mainstream media at ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaya naman palakpakan ho natin ang mga kababayan nating nag-share, nag-like, nag-react doon sa naging interview nitong si BP Sara dito kay Bayat, kay Boss Data. Re-rekta na ho tayo dito kay Prof. Malutikia. Kaugnay pa rin ho ito doon sa maagang pagdideklara nitong si BP Sara. Natatakbo siya ng pagka-presidente sa 2028 presidential election. Of VP Sara Duterte of her intention to run for the presidency has kept the media abuzz. Is this a show of strength or calculated political reset? To help us break down the numbers, the strategy, and the possible realignments, joining our discussion is the president of Publicus Asia, Professor Malu Tikia. Hi, good morning. Nang adlib pa itong si Atty. Tix. Natawa na lang yung katabi niya nang adlib siya. Attorney Trixie, good morning. Welcome back sa honey. Spokes. Nice to see you again. This is my It's been a first long time, I think, in On Spokes. Spokes. Ay, sa Spokes, Oo, sa dito. Billionaire News. Sa Billionaire, Yes. oo. So, Yeah. pinapanood ko po Suki. kayo. So, okay. Salamat sa Thank you for invitation. being here. Thank you. So, Well, more than Facebook friends kasi every year, hindi kami nagmimintis magbatian ng Merry Christmas, Happy New Year. During social. Ayan, oo nga. Tapos pinanonood ko si Nani, anong ginagawa nito? Farmer? Really? So, does the early announcement of VP Sara define the 2028 elections? Oh, definitely, Trixie. Kasi conventional wisdom would require you 18 months of preparation Okay, from E-Day. So technically, she should have made that announcement by December 2026. So you need some time before the COC filing and some time after the filing. But December 2025, you mean? 2026. 26 this Oo, year. this Dapat. year, dapat. So when she made that early declaration last Wednesday, she's actually getting 28 months of preparation. Oo. So, good in the sense that she really has to do a lot of preparations from the political Yes, party, and we know that, and from the funds, di ba? Alam Yes. naman natin yan, and the organization on the ground. But because there are some analysts who are saying that she's open to early attack. And I do not agree with that, simply because she is not Villar and she is not Binay. At saka, Ate Malu, yung kandidatong hindi na-atake, irrelevant. Oo, di ba? Since 2022, Panahon na ni Manong Maceda, di ba? Ni Manong Ernie, sabi niya, bad news is still good news. Oo. Pag ikaw ang talk of the town. But itong announcement niya, I thought it was good for a 3-day news cycle. But ito we're pa. like Tagal na. 5th day Tagal na. tagal na. So it's interesting. Do you think the early announcement of VP Sara has forced the hands of the administration and other forces, di ba, to either announce early or form coalitions to defeat si Well, when si she VP Sara? announced, everybody reacted. The administration was kind of forced to, sino ba ang ating kandidato? Sino ba ang ating mamanukin? Di ba? And the other hand, the opposition, quote-unquote, because
I would classify Vice President Duterte as anti-Marcos bloc. Because the opposition is being framed differently. So The kakampings, you mean? Oo. So Okay, yung okay. kakampings, yung dilaw, yung makabayan, abay, kailangan sila mag-agree muna yung terms of engagement. Di ba kung alliance ka, yun ang pinakamahirap, yung terms of engagement. Ba't ba tayo magsasama-sama? Bago pa umabot dun sa sino ang ating mamanukin. Napakahirap nun. I agree with you. Diba? Many steps before a coalition can be formed. Yes. And by that time, even if you have an impeachment case, she is front runner. Whether you consider her as, sabi nga nung isang congressman, unbeatable. Not unbeatable. Wala naman ho nagsasabi na ang isang kandidato ay not unbeatable. Ang sabi po ni Joey Salceda, the former congressman, misguided daw yung early announcement. Hindi siya misguided kasi calibrated. I would say it's a Queen's Gambit hybrid. Kasi talagang inilaan niya yung sarili niya, di ba, Yeah, impeachment. you move the queen. Oo, inilaan niya yung sarili niya, o sige, iibahin ko yung framing, iibahin ko yung arena. Sa arena ng impeachment, defendant siya. Sa arena ng 2028, frontrunner siya. Yes, Hindi ko sinasabing panalo, ha? Kaya nga ako, I'm very conservative when I run campaigns. I always define my candidate as losing. Did you have a hand? No, Sa none. decision? None. I was in fact so surprised. Kasi nung huli namin pag-uusap, Mukha nga po. Oo, diba? So surprised ako kasi sabi ko, The shock is still there. oo, na sabi ko, bakit ang aga? Naku, sandali lang. So I went back to my numbers and Yes. I came up with scenario. Sabi ko, pwede. So nung by the time, Numbers yan, hindi kagaya ni Benny Abante. Si Benny Abante, kung ano lang pumasok sa utak niya, yun lang sinasabi niya. Itong si Prof. Balutiquia, bago niya ibuka bibig niya, bago siya mag-react, bago siya, malamang bago niya sinagot ang tawag ng the spokes, tinignan muna niya kanya numero kung talagang yung ginawa na yan ni VP Sara, magbebenepisyo sa kanya o makakasama lang sa kanya, di ba? she made an announcement. She gave me a copy of the speech. I was outside of Metro Manila. Before the announcement? Oo, kasi stress na ako doon sa... Basta may nangyari, I was so stressed. Sabi ko, alis muna ako, magpahinga muna ako. Tapos when I received the copy of the speech, hindi ko naman binasa yung last page. Sabi ko, humihingi ng paumanhin, blah, 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 realization, peaceably accepted my fate, blah, blah, blah. Wala akong driver, di ako nagda-drive. Maya-maya yung mga staff ko sabi, may announcement na ginawa. Tumigil ako sa isang gasolinahan, tinignan ko uli, naandun pala sa dulo. Oo, kaya sabi ko, good, kasi it gave the anti-Marcos bloc a leader. Diba? Definite Yes. na leader siya. Pangalawa, it could lessen the sikuhan of all the parallel. Si Trixie, alam niya ito. There's so many coming from the 2022 elections. Yes, She believes in the power of parallel groups. Na yung ibang politiko ayaw ng parallel kasi ang gulo. Sabi ko, alam mo, pag gumugulo yan at nagbabanggaan, kumikilos yung parallel, payaan mo. Pero ayaw nila yun kasi... That's a plus. Oo, chaos Diba? daw, di ba? O sabi ko, maganda nga yun, hindi nakikita ng kalaban mo kung saan, di ba? Exactly. So, I was so surprised and then when I finally got to talk to her, sabi ko, sinong may alam? Alam ba ng tatay mo? Hindi alam ng tatay. Ang nanay niya, alam. Yes. Nagsabi daw siya ng maaga. May napansin lang po ako, no? Hindi lang alam ni Ma'am kung kailan. Kung kailan. May napansin lang ko, ma'am, the kakampings were very active these past weeks. No? So, you have the president going to Naga, Senator Risa was in the Kalayaan Group of Islands. Tapos si Senator Bang Aquino naman, yung Mayors for Good Governance dito sa Quezon City. Quezon City, With the help of Mayor Joy Belmonte. Then you have the upcoming EDSA celebration this week. Yeah. So, well, technically, they're now very active in media. But the problem I see is, wala silang single candidate. Tama ka, Nani. Di ba wala eh? Diba? At kung magko-contrast ka doon sa opposition, sa tingin ko ang nakapag-contrast ng maayos was Senator Bam. When he said the local courts should try
PRRD. Tapos, di ba kinuyog siya? So sabi ko, so sa kanila, wala pa, tama si Manong Frank, mag-agree muna tayo sa paano ba tayo magsasama-sama. Yun ang napakahirap. And Manong Frank, being a good politician, shoot, recognizes yes, the strength of Yes, VP Sara. You have to yes. respect yung kalaban para makabuo kayo ng koalisyon. Oo. That's what he's saying, I think. Oo. Yeah, And if you look at the numbers, Yes. when you look at the base of the Duterte, she's good to 30 to 35% today. Oo. So she has a consolidated base. Sa survey, 42% ngayon latest. Yun sa kanya. Oo nga. Pero ito, I'm talking of the base. the base. Oo. Okay. Ganong kalaki yung base sa Yes. buong Pilipinas? 30 to 35%. That's Mindanao at Mindanao portions and of Visayas. Visayas. At kumakain pa sa Luzon. So kung Yes. kumain ka, Increasing in Increasing. kung NCR. kumain ka sa Luzon, ang kailangan mo lang sa Luzon, 12 to 15%. Yeah, Para hindi may dilute. Yung ano, Kasi kung titingnan mo, O para doon sa mga taga Luzon dito, mag-comment na ho kayo. Naku ng toka. Para makita ng sambayan ng Pilipino na hindi lang mga taga Visayas at Mindanao ang nagrarally sa likod dito si VP Sara, no? Comment ho kayo, ito, present, taga Luzon ho, taga Luzon. hindi na dadilute ang Karamihan pa ng mga malulupit na vlogger ni VP Sara, taga Luzon. Mga viewer natin, yes. Taga Luzon ho. Mga taga Luzon dyan, paramdam kayo. Mindanao. Mindanao makes her buoyant. In Yes. all the surveys, it's always Mindanao. So, Keeps her yeah. afloat. Yes, Oh, yes. that's what you're saying. Oo, yeah. Oh. And then, if you look at ano ba ang history ng Duterte votes? 2016, 2019, napasok siya sa national realm, si Inday Sara, leading us late na iba sa tatay niya. I mean, it's really out of the playbook na nakagawian natin sa politika. Unpredictable, And then 2022, she ran with a Marcos, di ba? And then 2025, Yeah. she used her capital for Duterte 10 and certain local candidates. So that's 4 election cycles. How can you compare that with Villar and Binay? Ate, question lang to. Ito walang bayad itong tanong na to. But you will have to come up with an answer. Oo. What is the Duterte brand? And if you were to brand, di ba, the kakampings alone, and the president puts up his candidate, how would you brand the kakampings and the versus the Duterte brand? Ang hirap, Alam mo, Nani, ang problema ko. Walang bayad nga. Magbe-benefit yung mga kakampings. Ang problema ko sa kakampings, tumayo sila sa usapin ng korupsyon. Tapos ngayon, ayaw mong banatan, 1.5 trillion to 1.9 trillion nawawala, ayaw mong magsalita. Ako, ine-echo ko yung sinabi ni May Paner kahapon. Yes. Na, bakit Sabi ni May, dapat titindig ako sa EDSA 40 years after that I'm not allowed to say, correct. to call for Question, the resignation? Yes. Hindi yun EDSA. Yun ang problema ko sa Dilaw at sa Pink. Kasi isa lang naman yung permutation, di ba? Tama. Sa Makabayan, yun din ang tanong ko. Ikaw, close ka sa peace process. Alam mo na ang Marcos, issue yan sa kanila. Yes. Ngayon, ayaw niyong sabihin, ay, Ano nangyayari? pasensyahan tayo. Kasi kami, ang anti-Marcos bloc, we will call it as it is. Where is the 1.5 to 1.9 trillion that you pocketed? Yan. What happened? Babalik ulit tayo dun sa flood control projects. They Kasi yun ang cannot ignore ina-avoid. it. Yes. These are And that is a campaign issue, ha? yes, yes, and these are major issues for that matter. But Yes. They who can't among do the- like BBM does na I won't dignify that question. They can't keep avoiding it, and that's what they've been doing. And you know, Trixie, the worst part, in the election, itong paghahanda natin, dadaan pa tayo ng ilang bagyo eh. Merong Sure. proof na, Ghost Project, ay substandard. Hindi ba yun anti-incumbency? Hindi, at saka napaka-extreme yung reaction na walang flood control projects. Kasi hindi naman titigil yung bahay. Oo, With di ba? climate change, it will become worse. Yes, Okay. become worse. Now, who among do you think yung posibleng makalaban ni VP Sara ang single biggest threat sa kanya? Senator Tulfo, Senator Ontiveros, John Vic Rimulya, Hindi ko nakikita Bam yung Aquino. numero nila eh. When I say numero, yung core. Core. Okay. Wala pa silang core. Si John Vic, probably Cavite, but after, si Revilla, si
Kiko Barsaga, basta Yeah, Cavite, ano ka correct, naman, di ba sa correct. local, di mo yung gagawin. Okay. They're Si desperate na at this Hontiveros, point, probably Western Visayas, and she's claiming it, speaking Yes. Ilonggo. Tulfo, Yung Rapid Tulfo in Action, yung YouTube channel. Yun daw ho yun eh. Kaya naman, 32 million subscriber, boboto sa kanya, panalo na siya. Ang ala ko siguro nila ganun gumagana ang eleksyon. Kung sino man yung political yung strategist, analyst nitong si, kung ako dito kay Rapid Tulfo, sisipain ko yun. 32 million, 30 million ang subscriber ni Tulfo sa mga social media accounts niya. Pagka bumoto yun, panalo na siya. Karamihan ng mga subscriber na yun, sa maniwala ko kahit siya hindi. Para sa akin nasa Visayas at Mindanao. Marami ko talagang fan niya ang si Rapid Tulfo dyan sa Davao, dyan sa Di ba? Marami. Kasi yan yung target market talaga ng viewer niya, yung mga kababayan nating kahit na paano yung mga nag-iikaw sa buhay. Yun talaga ang viewership niya. At yung mga yon, especially yung mga nasa Visayas, Mindanao, hindi naman nila boboto yan si Tulfo. Hindi naman ibig sabihin nakasubscribe sila sa kanya. Automatic na yun. Mawiwin na nitong si Tulfo yung kanyang yung boto ng mga individual na nakasubscribe sa kanya. Mali naman yung na yun, yung ginawang pag-aanalisa nung kung sino man yung political strategist, yung abogado na yun, na nagsabi na pagka binoto ng mga subscriber nitong si Tulfo, binoto siya sa susunod na eleksyon, sigurado na siyang panalo. Malabo mangyari. Tutok sa buwan. hindi ko rin nakikita may baluarte. Quezon City probably, but very not tested. Popular. But popularity Yeah. doesn't transcend to Translate. base. To actual votes. oo. for base, for that matter. Oo, kaya ito, kahit na balibalik ta rin yung si Inday Sara, abay may 30 yan to 35%. Kayo ba may ganon? Si Ma'am Lenny yung pinakamalapit at Oo. 23% ata, That's right. if I'm not mistaken Oo, po. oo. So that's a difference of about 10-12 million votes. If Yes, elections were held today. yes, Yes. right. Matagal pa naman, so At very saka possible na makahabol. Ang mga, what do you call this, ang Bicolano, Solid ba? Solid Claros parate. yan, talaga, from Roco, lahat yan, ganyan Regardless talaga. of party, Oo. Bicolano. Totoo, Pero totoo. ang kuwan ko lang kay si Mayor Robredo, alam naman niya ang Robredo brand nang galing sa Anti-Marcos. Yes. Kaya ako na siya shock. Seriously, matutuwa ka? Ginawang pink ang medyas? But do you think it will erode? Do you Parang think hello, suot ka naman ng t-shirt, ng cup na pink, huwag mo ituro yung medyas. Insulto yun sa kanya. tinatapak-tapakan yun eh. Robredo Parang pink socks, ganun. Parang ganun yung dating pink socks. Sec Jess is a good Oo, friend, si a dear Jessie. friend. Yeah. Chinelas, Tayo ano magkaibigan pala, naman. no? Oh? Chinelas That I did not diplomacy see. siya eh. Oh, yeah. Kaya sabi ko, ituturo mo, it was one Sunday when I saw, oh my God, this is a bad optics. You don't point to your Do you think that will medyas. erode her base? It's a huge conflict You know, eh. Trixie, she ran on a moralist campaign eh. Exactly. Diba? Introduce religion, introduce what is right, what is wrong. And now you are with the, Yeah. diba? Parang, hello, parang nananaginip ba ako? Si Kwan ba ito? Si Robredo ba ito? And then, given 500 million for the Robredo Coliseum, nabasa ko which nga is yun. bigger than what he gave in Cebu for the typhoon victims. So, the optics are bad. Kaya nga sabi ko, whoever is handling, and I used to handle samahang tsinelas for Lenny. Oo, na nagalit yung mga liberal, ba't lang siya daw lang ang tinutulungan ko? I owe that to my friend, si Jessie. So sabi ko, He's a good friend and a dear friend. Yes po. meron kasing prinsipyo ang Robredo brand eh. Yes. Di ba? May plataforma. Oo, ginawa nga nila ng libro. Kaya hawak-hawak ko yung libro nung tinitingnan ko tumuturo sa medyas. Si Jessie, hindi naman ganun. Kaya ako po, I'm not in favor of color-coded politics. Yes. Kasi it's related to the person, not with the platform. That's true. Yun ang problema ko. But, Oo. you know, hindi posible na dalawa lang yung maglalaban for president.
Oo. It could be a three-cornered fight. It could even be a four-cornered fight, considering that some senators can go back to Senate Right. kapag natalo sa At eleksyon. nani, ang history natin post-EDSA, an average of 8 candidates per election cycle. Presidente. Presidente. Oh. Biro mong dami nun sa 8. Kung wala kang base, mahihirapan ka. Ayan. So, labanan nyo ng base. Prof, the opposition declared that they will announce their bets at the end of this year. I moved off na, no? At the end of this year, do you think they made a united decision? The spokes is back, still with Professor Malu Tikia. Our hanging question, the opposition declared that they will announce their bets at the end of this year. Do you think they have made a united decision whom to field this early? Oh, I don't think they have. I don't think they will. Personally, I think they're still in chaos right Oo, I think they should come up with the terms of engagement probably by the second quarter. And from then, test the balloons. Trial balloons, lahat yan eh. Kung sino yung i-endorse. Kasi para silang magsama-sama, kung ang pagsasama-sama lang nila ay dahil ayaw nilang banatan si Marcos, madali. Pero kung ang pagsasama-sama nila dahil sa prinsipyo ng bawat grupo, doon mahirap. Question lang po, follow up lang po. Will this again go through the process of one sambayan o one sambayanan? Well, one sambayan po ata. Yeah. Where they had several candidates, then came up with Ma'am Lenny as the candidate. Pero that should be made very clear kasi ano yon, run-off ba sila? The process by pa, which ano, to select Di the ba? wala pa president. Kasi silang pag ganon, hindi klarado yung process, baka Mag-break. at pag nag-break, kasi naman nanalo. Now I remember Mayor Isko. Oh, di ba? Yes, di ba? Yeah. So ikaw magugulat ka sa tumatakbo ka dahil kalaban kay Lenny, babasagin mo si Lenny, maghihiwa-hiwalay kayo, paano? And then remember that presser where everyone was there and they were hitting on Lenny Robredo. Yes. So you kind of wonder. Holy Week ata yun. Oo, parang Nagulat Easter ako Sunday. kasi Oo, so Sila Senator nakakagulat. Ping magkakasama. Okay. Yes. Very odd. Oo, so ikaw rin, yung ba ang direksyon ng ating politika? Yes. Alam mo, ang reform na nais ko sana, yung political party ang binoboto para less personal. Kunyari sa Malaysia, I may agree. signal ang mga party, lapis, prutas, yun. So political party ang mag-aaway-away, alam mo kakonti ang gastos. Compared sa personality politics. Ang mahal na ngayon. May mali sa politika ho natin. Oo, We agree elect a ako president nun. pero multi-party yung system. Agree ako doon. Okay. Oo, dapat yun, two-party system lang tayo Yes, para yes. madali. Okay. Just to Sangayon ho tayo dyan sa two-party system na yan. Para yung ika nga yung kung anong tayo ng partido sa mga certain issue na pinag-uusapan sa bansa, yun lang papakinggan, hindi yung tao. Diba? Yung tao mga representante lamang ng partido. Kung anong gusto ng partido, yun ang masusunod. Kung ano ang tayo ng partido sa isang issue, yun ang papakinggan. Hindi kagaya ho ng politika natin dito sa Pilipinas. Napakaraming mga partido, mayroong mga makabayan, mayroong kung sino-sino na lang nagsasalita. Ngayon doon sa mga issue, imbis na maliwanagan ang ating mga kababayan, kung alin ba ang dapat nilang paniwalaan, imbis na makapili sila, lalo lang silang naguguluhan dahil napakaraming boss na nagsasalita at ang daming nagbibida-bidahan at naggagaling-galingan. Dapat two-party system lang tayo. Kunyari, ako dito ako sa partido na to kasi itong mga dito sa polisiya nila, dito sa particular na issue na to, gusto ko yan. Di ba? Hindi kagaya ngayon mga kababayan, ang binabanatan nila Sara kasi anak ni Digong yan. EJK yan, di ba? Ano yan, wala na, never again, never forget. Napakapangit ng politika sa ating bansa. Kaya kung sakaling magkaroon ng pagrepaso sa saligang batas, siguro isa yan sa dapat silipin na maging two-party system na lang tayo. Wag na yung napakaraan. Ngayon, bago ka din mapasok sa partido, dapat talagang magkaroon ng betting bago ka makaakyat doon sa pinakataas at ikaw ang bitbitin ng partido bilang maging susunod na presidente nila. Di ba? Yung mga ganong klaseng galawan ngayon kasi hindi.
Di ba? Pagka naging DILG secretary ka, wala nang ano, basta napalapit ka kay Marcos Jr. Wala nga akong ideology, walang partido, basta kung sino lang ang natripan nitong si Marcos Jr., ni Leni Robredo, kung sino man yan, yun na lang ang maging kandidato nila. Hindi yung pagalingan. Dapat ito talaga merong napatunayan. Halimbawa, dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Yung mga ganyang klaseng kandidato. Ngayon pagka pinili ka ng bangag, kahit na sino ka pa, okay ka na basta ikaw hindi mo babalikan ng administrasyon sa susunod na kung sakaling ikaw ang manalo. Etong administrasyon na to, kahit sino maging kandidato nila, sa totoo lang, kahit si Satanas pa maging kandidato nila, sa totoo lang, basta yung kandidato na hindi sila babalikan sa susunod na eleksyon, yun lang ho ang gusto nilang mangyari. Wala naman nung silang pakialam Di ba? Kung pagkatapos ba nila maitutuloy yung mga nasimulan, hindi ho yun ang usapan dito. Para dun sa mga taga-administrasyon, ang gusto lang nila mangyari, pagka nanalo sila,